Ako si Dindo. Magtatakip silim na noon sa aming sitio, isang baryong nakabaon sa gitna ng masukal na gubat ng Negros. Ang katahimikan dito ay nakabibingi, maliban sa huni ng mga kuliglig. Nagulat ako nang biglang may kumatok sa pintuan ng aking dampa. "Insan, si Nestor to. Patuluin mo ako." Hingal na hingal si Nestor. Pagbukas ko ng pinto, ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa likuran. Parang may humahabol sa kanya. Marumi ang kanyang suot at amoy putik. Ang sabi niya sa akin, nag-away daw sila ng tatay niya, kaya naisipan niyang lumayo muna para magpalamig. Agad ko naman siyang pinatuloy. Hindi ko alam na noong gabing yun ay galing pala siya sa isang karumal-dumal na krimen. Nanggahasa siya ng isang dalagita na kapitbahay nila sa bayan, at ang pagpunta niya sa akin ay hindi pagbisita, kundi pagtatago sa batas. Isang linggo ang lumipas. Napansin ko ang pagbabago kay Nestor. Hindi na siya takot, hindi kagaya noong unang araw na sumugod siya dito sa bahay. Ngayon, tila bumalik na ang kanyang sigla. Ang sabi niya, may nakilala raw siyang babae habang nangunguha siya ng panggatong sa dulo ng gubat. "Insan, ang ganda niya. Si Isabel," wika ni Nestor habang nakatingala sa kisame. May kakaibang ngiti na tila nagnanasa. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa gitna ng talahiban, lampas sa sapa, dugtong pa ni Nestor. Nagtaka ako. Kilala ko ang bawat nakatira sa sitiyo namin at wala akong matandaang may pamilyang nakatira sa dulo ng gubat. Delikado roon, sabi ng mga matatanda. Iyon ang lupain ng mga hindi kauri. Gabi-gabi, pinipilit ako ni Nestor na samahan siya sa panliligaw. Sige na, kailangan kong kasama para hindi ako paghinalaan ng masama. Biruin niya. Hindi ko alam na ginagawa niya lang pala akong front para sa kanyang maitim na balak. Noong ikalawang gabi ng aming pagpunta sa kubo ni Isabel, bitbit ni Nestor ang isang supot ng tinapay at ilang latang sardinas na ninakaw niya sa aking munting imbakan. Kampante siyang naglalakad, animoy hari ng kagubatan. "Insan, tignan mo," bulong niya sa akin habang binabagtas namin ang sapa. Ang mga babaeng tulad ni Isabel ay madaling makuha sa matamis na salita. Paiibigin ko siya at kapag nakuha ko na ang gusto ko, iiwan ko na siya. Sabay tawa ng malakas. Doon ko nakita. Hindi pa rin pala nagbabago si Nestor. Mula pa noong bata kami, may kakaiba na kay Nestor. Mahilig siyang manakit ng mga pusang ligaw at walang awa niyang pinapatay ang mga ibon sa aming bakuran. Habang lumalaki siya, ang kanyang pagnanasa sa pananakit ng mga hayop ay lumipat sa mga tao. Pagdating namin sa kubo, naroon si Isabel sa hagdanan. Nakasuot siya ng puting duster na tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Pero habang papalapit kami, may naamoy ako. Amoy ng malansang dugo na hinaluan ng asupre. "Isabel, may dala akong regalo," sabi ni Nestor, sabay abot ng supot. Ngumiti si Isabel. Doon ko napansin sa unang pagkakataon, ang kanyang mga ngipin ay masyadong mapuputi at ang kanyang mga gilagid ay kulay itim. Pero may kakaiba siyang ganda, parang nakakaakit. "Salamat, Nestor. Pero hindi ako kumakain ng pagkaing nasa lata. Mas gusto ko ang sariwa at gumagalaw pa," sagot ni Isabel.
Tumawa lang si Nestor. Akala niya ay nagbibiro ang dalaga. Gusto mo ba ng manok? Bukas ipaghuhuli kita. Huwag na, sagot ni Isabel habang nakatitig sa leeg ni Nestor. Marami namang gumagala rito na hindi marunong mag-ingat. Sa mga sumunod na gabi, napansin ko ang kakatuwang kilos ng aming asong si Bantay. Tuwing darating ang alas 7 ng gabi, ang oras ng pag-alis namin ni Nestor, si Bantay ay magtatago sa ilalim ng papag at iiyak na ngunguingoy. Ayaw niyang sumama. Ang mga manok naman sa aming silong ay nagkakagulo. Tila may nakikitang hindi namin nakikita. At habang naglalakad kami, may isang malaking kuwago na biglang lumipad sa itaas ng ulo ni Nestor at kinalos ang kanyang balikat. Lintik na ibunto, mura ni Nestor sabay hagis ng bato sa itaas. Insan, bumalik na tayo. Pakiusap ko. Masama ang kutob ko. Sabi ni Tandang Igme, kapag ang mga hayop ay nagwawala, may masamang espiritong dumadaan. Espiritu? Kalokohan! Sigaw ni Nestor. Ang mahalaga, malapit nang bumigay si Isabel. Nakita mo ba kung paano siya tumingin sa akin kagabi? Kulang na lang ay kainin niya ako sa tingin. Hindi ko magawang sabihin kay Nestor na ang tingin ni Isabel ay hindi tingin ng pag-ibig, kundi tingin ng isang taong nagugutom. Noong ikalimang gabi, habang abala si Nestor sa pagyayabang kay Isabel tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa Maynila na alam ko namang mga kasinungalingan lamang, nagpaalam akong iihi sa likuran ng kubo. Dahil sa kuryosidad, sinilip ko ang ilalim ng kubo ni Isabel gamit ang aking maliit na flashlight. Halos mabitawan ko ang ilaw. Sa ilalim ng sahig, may mga nakatambak na buto. Hindi buto ng hayop, kundi bungo na maliit. Bungo ng isang bata. At mga punit-punit na damit na tila galing sa mga nawawalang deboto na pumasok sa gubat taon na ang nakalilipas. At mayroon pang isang malaking kawa na puno ng itim na likido na amoy nabubulok na karne. Nang tumayo ako, laking gulat ko nang nasa likuran ko na pala si Isabel. Hindi ko man lang narinig ang kanyang yabag. May hinahanap ka ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila naging pusa. Humaba ang itim sa gitna o slit pupils. Wala, Isabel. Tinitingnan ko lang kung may ahas. Pautal-utal kong sagot. Hinawakan niya ang braso ko. Ang kanyang kamay ay kasing lamig ng bangkay. Huwag kang mag-alala, hindi pa ikaw ang nakatakda para sa gabing ito. Masarap ang dugo ng pinsan mo, puno ng galit at kasalanan. Iyon ang pinakamasarap na pampalasa. Binitawan niya ako at bumalik siya sa loob na tila walang nangyari. Hindi agad ako nakakilos sa sinabi niya. Noong gabing yon, nasigurado ko nang si Isabel ay hindi tao. Kinabukasan, habang nasa palengke ako ng kabilang baryo, nakarinig ako ng balita. Nakarating na rito ang mga pulis. Hinahanap ang isang Nestor de Guzman. Nanggahasa raw ng 16 na taong gulang na babae. Tapos pinatay at itinapon sa sapa, sabi ng isang tindera. Nanginig ang buong katawan ko. Ang pinsan ko ay isang mamamatay tao. Pag-uwi ko, hinarap ko siya. Nestor, umalis ka na rito!
Alam ko na ang ginawa mo. Hinahanap ka na ng mga pulis. Sigaw ko. Tumawa lang siya ng malakas. Nilabas niya ang kanyang balisong. At sino ang magsasabi sa kanila? Ikaw. Subukan mo insan at isusunod kita sa batang yon. Mamayang gabi, huling gabi na namin ni Isabel. At pagkatapos, alis na ako rito bitbit ang mga alahas niya. Doon ko napagtanto na wala ng pag-asang magbago pa si Nestor. Ang kanyang kasakiman at kamandag ang magdadala sa kanya sa sarili niyang hukay. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang langit ay kulay dugo. Pinilit ako ni Nestor na sumama sa huling pagkakataon bilang saksi daw sa kanyang tagumpay kay Isabel. Pagdating namin sa dulo ng gubat, wala ang kubo. Sa halip, isang malaking puno ng balete ang nakatayo sa gitna. Sa itaas ng sanga, nakaupo si Isabel, pero hindi na siya ang magandang dalaga na nakilala namin. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang buhok ay tila mga buhay na ahas na gumagalaw. Nestor, tawag niya. Halika rito. Ibibigay ko na ang hinahangad mo. Sa halip na matakot, tila na hipnotismo si Nestor. Lumapit siya sa puno. Isabel, ang ganda mo talaga. Doon na nagsimula ang lagim. Isang malakas na tunog ng pagpunit ng laman ang umaling-ahungaw. Ang katawan ni Isabel ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, ang kanyang itaas na bahagi ay humiwalay sa kanyang balakang. Lumabas ang kanyang mga bituka, kumikinang sa dilim na parang mga uod na gumagalaw. Anong klaseng hayop ka? Anong klaseng hayop ka? Sigaw ni Nestor nang magising ang kanyang diwa mula sa hipnotismo. Sinubukan niyang tumakbo, pero ang dila ni Isabel ay lumabas. Isang mahaba, matulis at malapot na dila na pumulupot sa paa ni Nestor. Ikaw ang hayop, Nestor, sabi ng halimaw habang lumilipad sa itaas niya. Ang mga tulad mo ang nagpapadumi sa mundo. Ako ang maglilinis sa iyo. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato, nakikinig sa mga hagulhol ni Nestor. Hindi siya agad pinatay. Gusto ni Isabel na maramdaman ni Nestor ang takot na naramdaman ng kanyang mga biktima. Maawa ka, Isabel, pakiusap. Ngunit ang tanging sagot ni Isabel ay ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa balikat ni Nestor. Itinaas niya si Nestor sa himpapawid at binitawan ng paulit-ulit. Hinahanahayaang mabali ang bawat buto nito sa pagbagsak sa matigas na lupa. Nang mapagod na ang halimaw sa paglalaro, lumapag siya sa dibdib ni Nestor. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, binuksan niya ang tiyan nito habang buhay pa ang aking pinsan. Nakita ko ang lahat. Ang bawat hugot ng bituka, ang bawat subo ng atay. Ang huling kaksango, ang huling tunog na narinig ko kay Nestor ay hindi na sigaw, kundi isang mahinang patawad. Isang salitang huli na para sa lahat ng kanyang mga sinirang buhay. Nang mamatay si Nestor, bumalik ang anyo ni Isabel at bigla siyang tumingin sa akin. Ang akala ko ay kakainin din niya ako, pero nagulat ako nang sinabi niyang, "Umuwi ka na. Sabihin mo sa inyong baryo. Ang gubat ay may hangganan, pero ang aming gutom sa mga makasalanan
ay walang katapusan. Pagkalipas ng ilang araw, buto na lamang ni Nestor ang natagpuan ng mga pulis. Napag-alaman ko sa aking tiyo na ama ni Nestor na bukod sa minor de edad na kapitbahay ay may iba pa siyang hinalay na isang dalagang guro at iyon ang nakapagsumbong sa mga pulis. Ayon pa kay tiyo, si Elena ay isang dalagang guro na laging sumasakay sa bus kung saan nagtatrabaho si Nestor. Gabi-gabi, pinagmamasdan siya ni Nestor. Alam niya kung anong oras ito bumababa, anong kanto ang dinadaanan nito at kung gaano kadilim ang eskinita patungo sa boarding house ng dalaga. Si Nestor po kasi ay kilala sa Maynila bilang isang diskarte king. Nagtatrabaho siya bilang isang konduktor ng bus, isang trabahong nagbigay sa kanya ng pagkakataong magmanman ng iba't ibang tao araw-araw. Ngunit sa likod ng kanyang mapaglarong ngiti at mabilis na pananalita ay may nakatagong pagnanasa. Isang maulan na gabi daw noon, hindi nakapagpigil si Nestor. Gamit ang isang tulyapis na kutsilyo, hinarang niya si Elena. Hindi lang basta pagnanakaw ang pakay niya, gusto niyang makita ang takot sa mga mata ng dalaga. Dahil sa ganung pagkakataon, nararamdaman niya ang kapangyarihang kontrolin ang buhay ng iba. Matapos ang karumaldumal na gawain, nang makuha niya ang kanyang gusto, pinagsasaksak niya ito. At nang inakala daw ni Nestor na patay na ito, ay iniwan na niya sa isang masukal na lote. Ang hindi niya alam, may nakakita agad kay Elena at nadala sa hospital. Ayon pa kay tiyo, matapos ang nangyaring yun ay naikwento ni Nestor sa kanya ang lahat. Ngunit nang sabihin ni tiyo na isusuko niya si Nestor sa mga pulis, ay natakot ito. At dito na nagsimula ang kanyang pagtakas. Ninakaw din niya ang kinita ng bus driver noong gabing iyon at sumakay sa unang biyahe patungo sa aming probinsya. Ilang linggo matapos ang pagkamatay ni Nestor, naglakas loob akong bumalik sa Sapa, malapit sa dating kubo ni Elena. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko siyang makita. O marahil ay humingi ng tawad para sa aking pinsan. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa kabilang panig ng Sapa, anyong tao muli. Suot ang kanyang puting duster. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakakatakot. Wala na ang galit sa kanyang mukha. Naikwento ni Isabel na bago siya naging si Isabel na kinatatakutan ng lahat, siya ay si Isabela, ang pinakamagandang dalaga sa sityo. Noong dekada 70, anak daw siya ng isang lokal na mambabatok at manggagamot. Ngunit ang ganda ni Isabela ay naging mitsa ng kanyang kapahamakan. Isang pangkat ng mga bandido at mga takas na kriminal ang napadpad daw sa aming baryo noon. Ninakawan nila ang bawat bahay, sinunog ang mga palayan at ang pinakamasakit sa lahat, dinukot nila si Isabela. Dinala nila siya sa gitna ng gubat, sa mismong lugar kung saan nakatayo ngayon ang malaking puno ng balete. Doon, dumana si Isabela ng impyerno. Sa kamay ng 7 lalaki, paulit-ulit siyang hinalay at pinahirapan sa loob ng 3 araw. Nang magsawa na ang mga halimaw, sinaksak siya sa tiyan at iniwanang nag-aagaw buhay sa ilalim ng buwan. Sa kanyang huling hininga, hindi hustisya ang hiningi ni Isabela sa langit, kundi paghihiganti. Sinabi pa niya na ang kanyang ama, na isang bihasa sa itim na karunungan, ay natagpuan ang kanyang duguang katawan.
Sa matinding pighati, ginamit ng kanyang ama ang isang sinaunang ritual upang buhayin siya. Ngunit hindi na bilang tao. Isinalin ng kanyang ama ang isang mutya o itim na bato sa bibig niya habang binibigkas ang mga katagang. Huwag kang tatahimik hanggat may dugong marumi na dumadaloy sa lupang ito. Nang gabing iyon, isinilang ang unang manananggal ng sityo. Ang 7 lalaking gumahasa sa kanya ay natagpuan kinabukasan na nakasabit sa mga sanga ng puno. Walang mga puso at tila nilamon ang bawat bahagi ng kanilang pagkatao. Kaya naman nang dumating si Nestor, nanumbalik kay Isabela ang mga ginawa ng 7 lalaki sa kanya. Si Isabel ay hindi lamang basta kumakain dahil sa gutom. Siya ay may kakayahang maamoy ang kasamaan ng isang tao. Ang amoy ng takot ng biktima ni Nestor na si Elena ay nakakapit pa rin sa balat ng aking pinsan at iyon ang nagsilbing imbestasyon kay Isabel. Dahil ang dugo ng mga inosente ay mapait para sa kanya, ngunit ang dugo ng mga nanggagahasa at mamamatay tao ay matamis dahil ito ay puno ng madidilim na emosyon na nagbibigay ng lakas sa kanyang sumpa. Sa loob ng maraming dekada, si Isabel ang naging anino ng hustisya sa mga lugar na hindi naaabot ng batas. Siya ang dahilan kung bakit ang mga masasamang loob na nagtatangkang magtago sa aming gubat ay hindi na muling nakakalabas. Isabel, hanggang kailan ka mananatiling ganito? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa langit sa kabilugan ng buwan. Hanggat may mga lalaking tulad ni Nestor na naniniwalang ang babae ay parang laruan lamang at hanggat ang hustisya ay tulog, mananatili akong gising sa dilim. Pagkurap ko, wala na siya. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang huni ng isang ibon na tila nagbababala sa sinumang dadaan na may dalang masamang hangarin. Simula noon, ang pangalang Nestor ay naging isang sumpa sa aming pamilya. Ang kanyang kwento ay naging babala sa mga kabataan sa aming sityo. Ang tunay na halimaw ay hindi lamang may pakpak at matatalas na kuko, kundi iyong mga taong may itim na puso na nananakit ng kapwa at ng mga kababaihan